Sa bawat bukirin may bagong pag-asa, binhi ng galing, hatid ng teknolohiya. Mga kwento ng tagumpay ating kaugnay, para sa magsasaka't kabataan may bagong buhay. Ating kaugnay, ikaw ang gabay, sa agrikultura tayo'y magtagumpay. Ating kaugnay, ika'y kasama, para sa masaganang Bicolandia. Magandang araw and welcome sa ating Kaugnay Podcast, provider of extension advice and services. Season 4 na po tayo, episode 1 ng ating podcast ngayong taon. So, ating alamin at pag-usapan ang Maya Internship Program. Ito po kasi yung bago ngayon na ating pong ini-inform or ating pinalalabas ngayon na programa na ang kaano po nito, ang primarily concern po nito ang ating mga youth. Okay? So, ito'y bagong-bago po talaga ito. Kaya nga po, minarapat namin na unahin ito ngayon na itampok sa ating podcast. So, makakapanayan po natin at para para kumbaga tayo ay mabigyan ng kaalaman at may bahagi na rin kung ano ba itong nilalaman ng programang ito. So makakapanayan natin at makakasama ang napakasipag at hands-on na focal person ng ATI Bicol sa Maya program, okay, or Maya Internship Program. Mga kating kaugnay, Sir Alexander Vargas, our training specialist 2. So magandang araw, Sir Alex. Magandang araw din po, Kuya Mike. And of course, magandang araw din po sa lahat ng tumututok at sumusubaybay dito po sa ating Kaugnay Podcast. So, ito ay bagong-bago kasi ito, Sir Alex. Saka isa ito sa mga inaano natin na programa or internship program, no? Kasi ang dami-dami natin ngayon na nakasalang ng mga youth program, internship program, o pang mga scholarship program, no? So part ito ng inyong bilang pagiging focal and at the same time sa scholarship din, no, na involved. So ito muna yung ano natin, siguro kasi ito yung kumbaga mag-uumpisa pa lang, mag-uumpisa pa lang siya, pero bago ito mag-umpisa kasi may pinanggalingan ito, itong program na ito. So pwede mo ba kaming kumbaga mabigyan ng brief history ng programa at ano yung goal and objectives nito para i-push natin? Sige, Kuya Mike. Unang-una po, tama po yung sinabi nyo, mentoring and attracting youth in agribusiness. Agribusiness, okay? Okay. So, ito po, yung Maya program. So, yung pinaka-rationale po kasi dito, yung agriculture pa rin, Kuya Mike, yung cornerstone natin sa national development. So, particularly sa economic growth ng ating bansa. And continuously po, humaharap tayo sa mga pressing challenges, kagaya po ng mababang productivity, lumiliit po yung mga farm sizes natin, mababa po yung infrastructure natin, and of course, yung climate change. At yung nagpapalala pa po nito, yung bumababang bilang po natin ng ating mga magsasaka. So, according po sa Philippine Statistics Authority, aging farmers, yes po. Kumbaga. So, yung farmer population po natin ay ranging 55 to 59 years old. Meaning to say, 57 po yung average age ng farmers natin. So, medyo banta po yun. Alarming po yun sa case natin ngayon. Kasi in 3 years time, senior citizen na po yung mga farmers natin. So, and then yung mga youth po kasi natin, paunti-unti nawawala po yung interest nila sa agriculture. Halimbawa po, mas pinipili na lang yung ibang profession. Correct. Kasi inisip po nila na kung papasok sila sa agriculture, magte-take ng mga agriculture-related courses, magpa-farm po pagkatapos. Hindi po nila naiisip na, kumbaga, after nilang mag-take ng agriculture, pwede po silang maging agriculturist, meron po silang maging scientist. Isa po yung, ilan lamang po yung sa mga pwede po nilang papuntahan after po nilang mag-graduate. So,
Para po ma-address yung gaps na yon, ang Department of Agriculture po ay patuloy po nag-i-implement ng mga programa para po ma-entice at ma-engage yung mga youth natin Kumbaga may na kayat. makibahagi opo, sa agriculture. So, patuloy pong nire-reframe natin yung agriculture from subsistence agriculture to entrepreneurial agriculture. Okay. Kumbaga po, yung agriculture is a viable enterprise. Correct. Ano po, at isa po sa mga programa na in-implement po ng Department of Agriculture through the Bureau of Agricultural Research ay yung mentoring and attracting youth in agribusiness or yun nga pong Maya program. So, ibig sabihin, ito ay galing sa Yes po, Bureau of Agricultural Agricultural Research. Sa BAR, no? Yes po. And then, this year lang ba or last year pa ba na, kumbaga na properly turn over sa atin yung management? Yes po. So, officially this year, sir, mag-start this po year. yung first batch po natin. Pero ito po ay nilaunch noong 2021 ng DA BAR. BAR, Po. okay. So, noon po, meron tayong 790 graduate interns. Ano po? Okay. Tapos, Dami na rin, no? 87.6% po doon ay na-employed sa iba't ibang DA offices, mga regional field offices, sa ATI, even sa mga BIFAR regional offices. Line agencies. Line agencies po ng Department of Agriculture. At yung remaining 12.4% po doon, mga graduate interns natin ay nag-venture sa agripreneurship. Okay. Nice. Kaya makikita po natin yung success ng Maya program para po ma-attain yung primary objectives. So ngayong taon po, ang Agricultural Training Institute bilang capacity builder and training arm of the Department of Agriculture ay ipagpapatuloy po yung programa para patuloy po tayong makahubog ng mga competent, highly skilled, and employment ready na youthful workforce. Ano po? Particularly po mga agribusiness entrepreneurs. So, isa din po to sa sa strategic interventions na align po sa mga global commitments natin o yung mga sustainable development goals. So, pagdating naman Kuya Mike sa goals ng ating Maya program, so ang pinaka-goal po natin, ma-empower of course yung Filipino youth natin para maging highly skilled professionals sa agriculture-related agencies and future agripreneurs para ma-accelerate yung agricultural development. At ang mga objeto po nito, of course, i-equip yung mga Filipino youth natin sa mga necessary skills, practical experiences, para po masuportahan sila na magpursu ng mga career sa agriculture and fishery sectors. So, yun po yung goals and objectives ng ating Maya program. So, ang po nitong programang ito, Sir Alex, ay siyempre, kumbaga, ito ay popondohan. Yes po, ito po ay popondohan. May pondo po ito kasi ito yung isang internship program ito na hindi siya scholarship, no? So, we have to siguro define this. Yes. Kung bakit internship at hindi siya scholarship. Primarily kasi pag sinabing internship program, karamihan na inaano natin dito ay yung mga hindi na nag-aaral or hindi na nakapagtapos ng pag-aaral, no? Tama ba, Sir Alex? Yes po, partly po, opo. Kasi nga, syempre may sarili nitong sinusunod na track, no? Yes. And basically, kung in school siya, hindi siya makakapasok doon. Meron po tayong Meron bang flexibility dito, Kuya Mike. okay. If ever po, nag-encourage po tayo mga graduating. Pwede pong makibahagi. Ang deployment po natin dito sa Maya program ay May this year. So if ever man po na June yung graduation nila, idinulog ko na din po ito, Kuya Mike, sa ating central office. At sabi po nila, kung wala naman daw po silang pasok na at nagko-comply na lang po sila ng mga requirements for graduation, ay pwede na po silang makilahok sa program. Pero yung malalapit na graduating. Yes po. Oo. Pero yung mga halimbawa nag-uumpisa pa lang tapos in school sila college, for example, kasama din ba? Pwede ba rin ba sila? Kapag in school po sila at meron pa po silang responsibility, siguro Kuya Mike sa mga susunod na batches na lang ng Maya program natin sila i-include. So kaya internship siya, no? Yes Internship po. program siya. So parang
kung ako tatanungin mo or sasabihin, ako maririnig ko yung ating pinag-uusapan ngayon at bago sa aking pandinig. Napaka-interesting, no? Yes po. Siyempre, ang tanong kaagad dyan, ano naman ang mga eligibility criteria at ano naman yung mga dokumento? Siyempre kailangan meron tayong susundin na criteria kasi hindi naman to basta-basta lang na kung gusto mo lang ay makakapasok ka. And sabi ko nga, it involves siyempre may pondo ito. Tama po. So hindi pa pwedeng basta-basta lang na kung gusto mo lang or so whatever na narinig mo lang, naging interesado ka tapos wala naman talaga sa iyo. Gusto mo lang i-try, di ba? Parang ganoon lang. So ano itong mga eligibility criteria natin at ano yung mga documentary requirements na kailangan nating i-submit. Dalawa po kasi ito both itong mga requirements at eligibility ito doon sa ating youth intern, 'di ba? Yes, And doon sa ating Maya Maya partners. Kasi meron po itong Maya partners. So pwede ba Sir Alex na bigyan niyo po kami ng kaalaman dito, lalong-lalo na bakit may youth intern at ano yung Maya partners na 'yon? Sige Kuya Mike. So, pagdating po sa eligibility criteria at documentary requirements. So, syempre una, muna tayo, i-assess muna natin yung sarili natin bago tayo mag-apply. Ang unang tanong po diyan, since sa intern po, youth intern, dapat po ang edad natin ay 18 to 35 years old. 35. Kaya kung mas mababa o mas mataas po tayo diyan, hindi na po tayo Pasok. Hindi na po tayo Yun pa lang, sa mag-apply. edad pa lang, ano? Oo. So, 18 to 35. Yes Kaya po, nga Kuya youth Mike. di ba? Kasi ang range ng youth is 18 and until 35. Yes po. Okay. At isa din po, Kuya Mike, sa mga restrictions, dapat po ay hindi ka naging grantee ng mga programs, Mhm. services ng ating DARFO. Mm-mm. Particularly po, for example, yung scholarship program, Mm-mm. para po makapagbigay din po tayo ng opportunity sa Sa iba iba. Oo. na wala pa Okay. pong nabibigay na Intervention. programs or Yan. intervention Oo. sa kanila. Base po dito sa ating guidelines, Mm. so kinakailangan po ay K-12 program or Graduate. technical vocational courses graduate po sila. Okay, Yun po yung so, minimum 12. para Dapat pumasok po tayo grade sa 12, no? yes po, Mm. K-12 program Mm. or textbook courses po Kuya Mike Okay. at ESDA. Ano yung ibig sabihin textbook na yun? NC? Mga Yan, ganun? mga NC2 po, for example, Organic Agriculture Program, Agri-Entrepreneurship Yes. NC2. Pero yung ibang mga NC ay hindi. Siyempre, di ba? Halimbawa, may NC2 ka sa driving, NC2 sa ganito. Preferably po sa Agriculture agriculture. related. Oo. Okay. Kung meron pa pong related sa agribusiness, mas maganda Yes. po. Mas mataas po yung I-clarify natin to kasi minsan yun yung laging Tama na minsan, may NC2 naman ako. Pero yung NC2 niya pala sa driving, sa mechanic, o parang ganun. Yung hindi naman siya related. So, Yes. bakit hindi nyo sinabi? So, ngayon pa lang sinasabi na natin, para hindi masayang. Paano mas malinaw po. Pagdating sa marital status, ano ba? Meron Kailangan ba tayo? po single. Okay, so Ano po yan? clarify natin din, Opo. yung dapat po ay single. Okay. Opo. So, ito po yung mga eligibility criteria, Kuya Mike. Mm-mm. Unang-una po dyan ay natural-born Filipino citizen. Yeah. Age 18 to 35 years old, single, and unemployed at the time of deployment. Okay. Po. So, syempre meron po tayo niyang equivalent na Documents. verifiable document. Yes, So, para po sa 18 to 35 years old, kailangan po certificate. natin ng clear photocopy ng PSA birth certificate Okay. or any valid ID na meron pong naka-indicate na date of birth. Okay. Po. Kagaya po ng PRC, national ID, voters ID, etc. Naka-indicate po yung date of birth natin. Mm. Pangalawang eligibility requirement po, a graduate or graduating student of a 4-year degree course, preferably in agriculture and agriculture-related fields. For graduates po ng ganitong degree, kinakailangan po ay certified copy of diploma in TOR. Minsan dito Kuya Mike, pag certified true copy po, kung ipo-photocopy po natin yung diploma ang TOR natin at ipapa-CTC stamp po natin sa registrar's office ng ating School. university Oh. or school. Ano po? Pangalawa po dyan,
yung graduate ng K-12 program or TechVoc courses related to the field of agriculture, certificate of candidate para po sa mga graduating students, Oo. or any relevant document to support your claim na kayo po ay graduating. Oo. Ano po? At yung pangatlo po, Kuya Mike, na eligibility criteria, para po ito sa employment track. Oo. Preferably with civil service eligibility or PRC license for those who will take the employment track. Oo. So, ang verifiable document niya po, of course, photocopy of CSC eligibility certification or PRC ID. Ngayon, ang tanong siguro dyan, Kuya Mike, bakit siya kailangan? Oo. Kasi po, nagmamatter po ito sa employment track kasi ang sustainability plan po kasi sa employment track ay ma-employ talaga po sila Oo. doon sa partner agency natin, sa mga handling offices. Oo. So, pwede po silang maging COS and hopefully maging permanent staff na din po para makasama po natin sila sa workforce na nagpo-promote ng agriculture. Yung bang sinasabi nating PRC or sa PRC ID, so kailangan ba ay ano siya? Current ang ano niya? 'Di ba? Current ba ang ID Validity niya? po. Validity Yes niya. po, in terms of validity, Sir Mike, mas maganda po kung valid. Ano po? Kasi meron Then, naman meron silang PRC pero hindi na na-renew kasi hindi sila nagpo-practice na nung baka this time, Kuya Mike, ma-renew na nila. Ano so po, kailangan kasi- talaga valid. Opo, as kasi in, nag-shortlist po tayo eh. mm, Nag-shortlist po tayo ng applicants. Ngayon po, isa po kasi sa mga tinitignan natin sa pag-shortlist, unang-una yung completeness and yung validity na, correct. Kuya Mike. Okay. Ano? So, Eh, klarado, kung, kung expired po siya, pagdating po sa validity, hindi na po natin. Kasi, Kumbaga, pwedeng siyang i-submit. Pero Pwede kung nag-ano na, nagpa-prioritize na tayo, Oo. syempre, mas priority yung valid. yung valid, yung At license. hindi pa expired, no? Tama po, Kuya Mike. So, pwede naman siya, submit yon. Pero as much as possible, i-submit nila yung talagang valid. Tama May po. validity pa siya or valid pa siya when in times na kung panahon na ikaw ay nag-a-apply doon sa Tama po. programa. Ano. Kasi pwede naman kasi this year nag-apply siya pero ang validity ay malapit na. Halimbawa, September, ang birthday niya, nag-apply siya sa ngayon. Di ba? Kung titingnan mo, pasok pa siya kasi upon application, Upon application. valid yes pa po. siya. Kaya lang, kung sa programang yun na itatakbo niya, pwedeng lumampas na siya doon. Mm-mm. Kasi 'di ba may required months ito kung ilang bang buwan, 'di ba, na nandoon sila sa programa. Pagdating ng time na 'yon ay kumbaga expired na. Mm-mm. So, 'yun okay pa 'yon. Basta Okay pa po yun. sa oras na pag-apply, kailangan ay valid pa. Yes po. Okay. Valid na po siya at the time of application. Parehas kasi doon sa age eh. Tama po. Kasi 'di ba, nag-apply siya 30 pa lang siya, ay 35, sabihin na nating 35 siya. 35 siya. Tapos itong darating na buwan kasi May ang mag-start yung first batch. June magte-36 na siya. Mm-mm. So, yun po ay pasok pa rin, Mm. no? Kasi upon dun sa pag-ano ng requirements, 35 pa 35 lang pa siya. lang siya. Which is doon naman is nakalagay 35 eh. Hindi naman sinabing anong months, parang ganun na sumobra. No? Basta 35 years old. Apo. Okay. So paano pa naman yung verifiable documents natin pagdating sa kanilang kung single ba? Kasi ang sinabi natin kanina single eh. Oo. Hmm. Pagdating po doon, Kuya Mike, syempre, as much as possible po, maging truthful sila, na, kasi magba-background check po tayo. Mm-mm. Part din po ng natin, screen natin ng mga documents nila, may meron po dong mga certification from barangay, Mm-mm. and then we'll also do background check, Mm-mm. and titignan po natin, Kuya Mike, kung verifiable document, tignan po natin kung pwede tayong magpakuha Ng ng Sinumar. certificate Oo. of no marriage. Oo, Sinumar Oo. sa PSA. Pero tayo, Kuya Mike, syempre kung applicant ka pa lang, di ba? Mm-mm. Dapat truthful ka na. Oo. I-offer mo yung sarili mo na yun yung binibuild natin is yung integrity. Yeah, kasi pwede kasi Sir Alex, na tipong single like sa mga lalaki, no? Yes po. Single siya pero
May kalibin. kumbaga may kalibin or may anak na siya. Mm. Dahil nasusukat yun pag gano'n, na single or married ka, pag wala pa talagang walang dokumento na sinasabing kinasal na kayo, you will Single pa po siya. remain a single. Tama po. Oo. Legally, single po siya. Oo. Paano yun? Pwede pa rin ba yan? Pwede po siyang mag-apply, sir. Mm. Mm. Okay. Opo. Ano yan? So, Both din na side, babae, lalaki. yes po, both sides. Okay. So, pwede siya, no? Kahit may ano na siya, may anak na. May anak po yung babae. Yung aplikante, yung babae, o kaya yung lalaki. Kasi siyempre, sa lalaki, okay lang. Mm-mm. Sa part ng lalaki, kasi talagang hindi tayo nag-aalaga ng di ba, ng bata or something na gano'n. Or may responsibility tayo dun sa anak. Pero much more kung sa babae. Mm-mm. Kasi lalo na kung ang anak ay medyo hindi pa 1 taon, 2 taon, or gano'n. Medyo, maliit pa. So, yung nanay ang nun. Sige So, po, Kuya pwede Mike. naman ba yun? Ito po, Kuya Mike, ay itutulog natin sa central Okay, office oo. kung ito po ay pwede. Mm. Kasi base po dito sa ating implementing guidelines, Mm. hindi po na andito kung sila po ba ay sired o nanganak na, Mm. kung pwede po ba silang makilahok sa programa. Mm. Pwede rin kasi, di ba, single pa rin, although may anak na sila. Yes po, Single pa rin yun. Legally Hanggat single. hindi pa sila kasal. Okay. solo parent. Ano po. Oo, di ba? Sige. Aside po doon, Kuya Mike, sa eligibility, yung PRC license at civil service, kinakailangan po ay willing sila to undertake the 6-month internship program. So, 6 At months. sila po ay hindi po related in terms of consanguinity or affinity within second degree Okay. to any ATI employee. So, meaning to say, pag sinabi po nating second degree, ito po yung magulang, siblings, anak, grandparent, grandchild, spouse, parent-in-law, daughter or son-in-law ng ATI employee. Kaya wala pong any relative Oo. natin ang makakapasok dito. Sa ATI, ha? Yes po. Pero kung sa DA, okay lang. Ang nakalagay po dito, Kuya Mike, ay ATI employee. ATI, okay. Opo. So, Para maging fair din po sa lahat. okay. Ano po? Kaya makakaasa po ang ating mga kaugnay, Kuya Mike, na fair po itong selection process natin. Oo. Babase lang po tayo dun sa documents Documents. submitted and of course sa result po ng ating validation. Correct. Kasi magkakaroon po tayo, Kuya Mike, ng validation. Ang validation po natin both applies sa ating partners at interns. Parehas po yan kahit employment track or entrepreneurship track. Sa entrepreneurship track, titignan po natin yung area po kung saan po nila yung entrepreneurship track, titignan po natin yung area kung saan po nila ilalagay o i-implement yung BEP o yung business enterprise plan. At doon naman po sa employment track, ang ibabalidate naman natin po nila, yung natin sa kanila, ayun pong pamumuhay nila. Kung ilan po ba silang magkakapatid, ano po ba yung lagay ng kanilang pamumuhay, para po maibigay din po natin tong oportunidad sa mga nangangailangan talaga. Ano po? So, ang mga eligibility criteria at yung mga documentary requirements natin, Sir Alex, ay halos parehas lang doon sa ating track. Kasi 2 track, ano? Yes po. So, yung employment sa yung business. Yes po, parehas lang po, Kuya Mike. At dito po sa sinabi ko na willing to undertake ng 6-month internship program, so kinakailangan po ay magsumiti sila ng notarized sworn statement. Po. Notaryado po ito. Na ano, Sir Alex? Sworn statement po na sila po ay willing na mag-undertake ng 6-month internship program. 6 months lang ba yung nasa doon or may panibago? May ano pa? Sige. Extra? Yung ano po, yung internship program yung Maya program po talaga ay 21 months. 21 months. So, 6 months po siya na mag-i-immerse sa mga partners natin. oo. Ano. So, ang unang month po dyan ay dito po muna sa ATI. So, based po doon sa result ng nilagay form po na kumbaga mayroon po tayong parang training needs analysis niyan. Tignan po natin yung ano yung pangangailangan ng interns at pangangailangan po ng ating mga Maya partners. So para i-prepare po sila doon, magkakaroon po tayo ng 1 month
internship dito po mismo sa ATI. Oh, Tayo po yung mag-design. Sir Alex ay dun both yan sa programa ha, yung Yes sa po. pang Employment saka at entrepreneurship okay. track. So 6 na buwan sila, ang unang buwan nila ay dito sa atin. ATI. At ang So the 5 months remaining po, 5 months ay kayo po ay dideploy na doon sa mga partners. Farm partners, ano? Tama ba? tama po. So ulitin ko lang po, kailangan po nilang magsumite ng notarized sworn statement. Mm. So sunod po niyan, Kuya Mike, kailangan po ay physically and mentally fit to work. Correct. Okay. Ano po? So, yung medical certificate po natin dito, kinakailangan, Kuya Mike, ay meron po siyang mga laboratory Yes. results, kagaya po ng drug test, x-ray, complete body count or complete blood count or CBC, Mm. urinalysis. Sa mga kababaihan po ay pregnancy test Mm. at ECG. At kailangan po magsumite din ng mental health fitness certificate issued by a psychiatrist. Ano po? Okay. At ito po dapat ay mayroong kalakip na medical certificate indicating na fit to work at no underlying health condition Mm. na supported po ng mga laboratory results. Okay. So meron kasi Kuya Mike na nagtatanong ng mga applicants natin. So sabi nila, pwede bang wag muna kami mag-submit ng medical certificate, Mm. yung mga una muna. So Kasi base po siyempre medyo hindi yun hindi yun mura. yes Ibig po, sabihin may kaakibat na gagastos talaga nagastos tayo. yun. Oo. Lalong-lalo na yung sa mental health na kailangan, di ba, psychiatrist yung mag-certify Yes po. kung fit siya or hindi. Di ba? Opo. So, ang kailangan po kasi, complete yung documentary requirements natin. Mm. So, part po kasi ng assessment natin sa ating mga applicants is yung pagiging physically and mentally fit Fit. nila. Okay. So, wag po kayong manghinayang sa gastos natin. Kasi kapag nakita po natin na maganda yung resulta, wala po tayong health issues, maganda po yun magandang indicator po yun na maganda yung lifestyle natin. At kung halimbawa po, hindi naman sana mangyari, Kuya Mike, makita natin na may health problems pala Okay. tayo, Na ma-address na. maagapan natin Oo, agad. correct. Ano Oo. po? So, ganun dapat yung thinking natin. So, hindi sayang. Hindi talaga siya sayang. Actually, dapat annual investment siguro to Correct. sa sarili natin na i-monitor natin yung health natin. Mhm. Ano po? So, Kasi nga po, yun talaga, kailangan yun. Kasi 6 months siya na mag-stay doon sa farm partner, no? tama po. Yun ay walang uwian. Kumbaga, pwedeng umuwi, depende Oo. na yun sa inaano ng program, kung ilan lang araw ba or anong araw ka pwedeng umalis o umuwi. Kasi hindi pa pwedeng pauwi-uwi ka din eh. Tama no? po. So, para at least naman kampante din yung mga farm partners natin na walang mangyayari sa iyo diyan na malay mo bigla na lang na nakalusot ka or sabihin natin hindi man ginagawa pero kasi gustong-gusto mo, so alam mo na meron kang sakit, no? Mhm. So gumawa ka ng paraan para ma-certify na wala 'yon. Nagkataon pagdating mo dun sa farm, dun ka biglang inatake, Mm. 'di ba? So para sa side ng mga farm partners naman natin, mahirap 'yon, gano'n. Kasi siyempre liability nila 'yun eh. Tama Kasi po. nandun na sa loob ng farm eh, yung ating intern. So kaya po ito ay inaano natin, ginagawa natin 'to not for the sake of, 'di ba, parang extravagant na mga Yes. gano'n na requirements. Pero ang point lang po natin dito is both party ay kumbaga panatag Panatag tayo. na walang ganong issue Yes. na magsu-surface during that certain month na nandun siya, no? Yan, Kuya Mike. So, aside po dito sa physically and mentally fit na requirement natin, kailangan din po ay meron silang good community standing. Ano po? Okay. So, kinakailangan po nila magsumite at least 2 certification from a community leader. Mm. Ito po ay maaaring barangay captain, parish priest, school principal, civil society organization, Mm. farmers, cooperative, or association na ina-attest po na yung applicant natin has good moral character Okay. at wala pong derogatory Mm. records. And then,
Meron din po tayo nitong form Mm. na makukuha po nila doon sa link provided doon sa ating Facebook post. Yun nga po, i-follow po natin like yung ating ATI Bicol Facebook page at doon po sa post ay makikita po ninyo Mm. yung ating picture. Dalawa ba, Sir Alex? Dalawa dun sa mga Yes po. sinabi mo. Pwedeng galing sa parokya, Pwede parish po. priest, at pwedeng galing sa principal, parang ganun. Pwede po. So, And sa mga dalawa doon sa mga nasabi mo. Yes po. Kahit dalawa lang po sa mga Kahit dalawa community lang. leaders. At So, least pwedeng sa barangay lang or may Opo. kilala kang kooperatiba or member ka ng kooperatiba, Yes. pwedeng gano'n. Dalawa lang. pwede. So, dalawa lang po doon sa mga nasambit ni Sir Alex. Tama po. Yan. Para po ma-ensure natin na yung aplikante po natin ay Mm-mm. meron pong good moral character. Mm-mm. Other requirements po. So, certification of no overdue obligations from DA or ATI at the time of application. Mm-mm. Siyempre, not a previous intern or grantee ng Mm-mm. any ATI internship program and not a recipient of any DA grants. Ito yung Mm. sinasabi ko kanina, Kuya Mike, Mm. na magbibigay din po tayo ng oportunidad doon sa mga Iba pa. sa iba pang youth na gusto pong mag-engage dito sa ganitong programa. So definitely yung mga graduates po namin ng mga interns ng nakaraang sa YIPOA, sa YIPCYF at Mm. IPCCF na local internship program, even the international Yung sa Israel internship natin. program. ay magbigay na lang po tayo ng opportunity sa iba. Oo. Kasi marami po yung nag-send din ng intent kung pwede pa daw po sila. Ayan. So, aside Wala po, pa naman, Sir Alex, na pinag-uusapan na, liba, recipient ako 3 years ago, 4 years ago. yes po, actually, may Oo. dumulog na po sa akin yan at dinulog din po natin sa central office. Mm. So, again, ano pa rin po yun, sir? Grant pa rin yun ng DA. Mm. So, it So, doesn't wala siyang, matter ano, kung liba, kailan po yun naibigay. the next 5 years kaya, the next 5 years, hindi ako pa pwede. Pero after 5 years, na kumbaga na-serve ko na yon, so pwede ba ako mag-apply pa? So, pagbibigyan Wala na lang po pang tayo. ganon. Wala pong ganon. Okay. So, ganon Parang po one yung time man wording lang. niya, One time lang, opo, one time. So, yun po talaga yung pinaka obheto. Yung Mm. makapagbigay po tayo ng oportunidad sa iba. Mm. So, aside dun, Kuya Mike, meron din po tayong photocopy ng certificate of any related training sa agriculture, Mm. kung meron po sila. And original copy po ng police clearance or NBI clearance. Original copy po ito. Ano po? Sunod po yan, identified the possible location of agribusiness enterprise, yung photos and location if possible. Mm. Para po ito, Kuya Mike, doon sa ating mga entrepreneurship track na interns na nag-a-apply. Yun yung mag-i-implement, ano? Yes po, Yun yung mag- mag-i-implement po ng enterprise plan nila. Yung sa working, wala silang katulad ganun na requirements? Wala naman po. So, kailangan lang po na makikipag-ugnayan po kami sa kanila if ever po na magva-validate na. Okay. Kasi mamaya po, Kuya Mike, i-discuss natin yung timeline Okay. ng ating application process. Susunod po nun, ito pong accomplished application form at ito pong accomplished pre-internship survey form. So ito po ay kalakip na din po ng ating mga application forms doon sa ating doon po sa nakapost sa ating ATI Bicol Facebook Okay. page. So ito po pala yung sinasabi ko kanina na parang training needs assessment, yung pre-internship survey form para po yung pagdi-deploy po kasi natin ng mga youth interns ay depende po sa identified na interest. For example, ang nilagay po nila doon ng interns natin ay interest nila yung chicken production. Livestock, poultry, Livestock. or Doon po natin sila ilalagay sa mga partners na meron Meron. pong ganoon na enterprise. So, yun po yung purpose ng pre-internship survey forms. So, yun lang naman, Kuya Mike, pagdating po sa interns. Punta po tayo sa farm partners. Yes, okay. So, sa partners yung po na-discuss po ni Sir Alex ay yung sa individual na aplikante o yung sa intern natin. So, meron din po tayong hinahanap dito yung sinasabing ni Sir Alex na Maya Partners. Tama po. So, meron din po yung eligibility and ano pa yung mga, kasi kailangan din silang magsumite ng mga documentary requirements. Tama? Yes po. Opo. So, sige po. Ano yung mga natin, Sir Alex, sa mga Maya Partners natin?
Okay, Kuya Mike. So, sa Maya Partners po natin, unang-una, meron din po tayong dalawang qualifications niyan. Since po kanina, yung track ng ating interns ay entrepreneurial at employment tracks. Dito naman po ay meron po tayong agri-enterprises at handling offices. So, sila po, ang collective naman po nila ay Maya Partners. So, unahin po natin yung agri-enterprises para po ito sa employment track. So, unang-una pong eligibility criteria natin, kinakailangan po ay mga accredited agri-enterprises sila. Meaning to say, meron po silang certification from Department of Trade and Industry, Securities and Exchange Commission, DTI or SEC, CSO, at CDA. So, yung mga cooperatives. So, preferably operational for 10 years, and business operational for 5 years may be considered subject to financial statement. So, yung documentary requirements na kinakailangan dito, Kuya Mike, of course, yung DTI, SEC, CDA, at CSO registration certificates. Kailangan po, meron din tayong business permit, photocopy of audited financial documents for the past 3 years, which include yung income tax return or ITR, at bookkeeping records, etc. Kung ano pa po yung ibang dokumento na magpapatunay po dito. Sunod po dito, has agri-business activities or operation. So, kinakailangan po, meron po tayong agribusiness activities dito. So, yung requirements po dito, organizational structure with mandates and functions, especially the specific activities where interns will be assigned, at list po ng potential duties and responsibilities ng ating mga interns. So, kailangan po meron tayong agribusiness activities. Meron po talagang negosyo sa ating farm. So, yung pang-apat pong eligibility criteria, willing to accept and mentor interns during 20 weeks of the on-site internship program. So, 20 weeks. 20 weeks po siya. So, the same din po ito, kailangan natin na notarize sworn statement as proof of willingness and commitment to become a Maya partner. Kailangan po tayong mag-submit ng letter of intent addressed to DA-ATI Regional Director. So, ang ating pong Center Director ay si Dr. Joey A. Villarmino, PhD. And then, certificate of participation to any agri-trade fair, accomplished application form, at accomplished pre-internship survey na makukuha din po doon sa ating application form sa Facebook page. So, ano yun, Sir Alex? Yun yung sa enterprise na, Yes po. Yun po ay sa agri-enterprises for entrepreneurship track. Para naman po sa, Maya partner natin. So, kapag employment track po, ang Maya partner natin dyan ay tinatawag na handling offices. Okay. So, sila po yung mga agriculture-related offices, kagaya po ng Department of Agriculture Bureaus, attached agencies, yung regional feed offices, pwede rin po yung mga lokal na pamahalaan, yung Municipal ATI Agriculture ba? Office. Kasali pa ba yung ATI yun? Bali po dito, sir, magbibigay po muna tayo ng sa iba, na ibang agri-offices. Okay. So, hindi muna po tayo dito makikilahok. Pero previously po, naging Maya partner tayo, Kuya Mike. I think nung 2021 po. Nasa bar pa? Nung nasa bar pa po siya. Okay. So, isa po tayo sa naging Maya partner. Kasi that time po, meron na to po tayong ating wherein ito po ay isa sa agribusiness component ng ating ahensya. Yan. So, dito sila nagstay noon? Yes po. At pwede din po, Kuya Mike, yung mga LGU natin, yung Municipal Agriculture Office, sige. mga private companies among others, na meron po dapat silang division, departments, or units na related po sa agribusiness. Na pwede pong ma-assign yung ating mga interns. So, yung kinakailangan na dokumento po dito, unang-una, yung organizational structure na may mandates and function, at list of potential duties and responsibilities of interns. So, mag-stay din siya for 5 months?
Yes po. 5 months din, ano? 5 months din po dito yung ating Deploy mga sila. interns. Okay. Kinakailangan din, Kuya Mike, willing to accept and mentor sila ng interns during the 20 weeks of on-site internship program at willing to hire the interns. Ito kasi yung sustainability plan natin, ano? Willing dapat po sila na i-hire yung interns natin as JO, COS, or hopefully permanent employees after po ng 6-month internship program natin or upon the assessment of interns' performance. Anyway, yung 6 months naman, Kuya Mike, parang grooming stage to eh. Oo. Yung growth stage to ng ating mga interns na piniprepare sila for role in the future na mapapasama po sila sa workforce nila ng ating mga Maya partner. Kaya po, sa mga interested po ng mga Maya partners natin, if ever po na interesado kayo, isa po dapat sa deciding factor natin ay yung willingness and capacity ng ating mga opisina to absorb our interns, ano po, mga youth interns. Kasi kasali po ito sa sustainability plan natin, ano, na ma-employ po sila at mabigyan po sila ng pagkakataon na makapagsilbi kasama po tayo to augment our workforce, Yeah. Kuya Mike, na i-promote po yung agriculture as a viable enterprise or as a viable business. Sa pag-transform po natin from subsistence agriculture to entrepreneurial agriculture, itong mga interns natin, ina-assist din talaga natin yung pagiging passionate nila, Correct. yung drive nila. Kasali po yan sa interview. Kaya kapag sila po ay nakapasa, meaning to say, nakita po natin yung willingness nila to help Mga gustong-gusto talaga our nila. workforce. Opo, yung heart and mind po nila is into development talaga ng agriculture. Siyempre, sustainability, very important. Nag-invest ang gobyerno. Okay. So gusto po Tama na. namin in their hands sa kamay po ng ating mga Maya partners is continuously mag-groom at maging part po ng kanilang workforce. So, isa sa pinaka inaabangan kasi dito, Sir Alex, ang tanong is, meron ba in both ends ay meron bang assistance? Like for example, sa youth intern, meron ba silang allowance or something? Meron ba tayong dun sa partners? Meron bang makukuha yung partners natin din in a sense dun sa ating sa deployment ng ating mga interns? Maganda po yung natanong mo, Kuya Mike. Actually, sa ATI Bicol po, meron tayo ngayong 4 na local internship program. Ano po? Yung YIPUA o yung Youth Internship Program for Organic Agriculture. Meron po tayong YIPCYF o yung Youth Internship Program for Corn Young Farmers. At meron din po tayong bago din na IPCCF mula po sa CFIDP. Coconut IPCCF farmers, no? po ay internship program for the children of coconut farmer at pang-4 po itong Maya. Dito po nagkakaiba sa Maya program. Kasi sa Maya program po ang ating mga interns ay para po silang nagtatrabaho. Kasi yung makukuha po nila dito ay minimum wage, daily minimum wage. Pero sa atin po, instead na 435 yung minimum wage dito natin sa Bicol Region, ginawa na pong 500. So sila po ay sisweldo ng 500 pesos per day. So for 22 days every month. Ano po? So unlike po dun sa ibang internship program natin na nakaka-receive po sila ng monthly stipend na worth 5,000 per month. So dito po parang sumisweldo sila. So after po 500 per day. per day So times 22. times 22 Okay. working days, ano po, per month. Oo. So Sino pagkatapos yung naman nito, magbibigay sa kanila, Sir Alex? Tayo, tayo po. ng ATI. So tayo po Oo. sa ATI yung magpapasweldo at yung mga farm partners po natin, malilibre na po sila sa pagpapasweldo ano po Okay. ng ating mga youth interns. So pagdating po dun, Kuya Mike, aside sa 500 pesos per day, meron po silang marireceive na 150,000 pesos. 150,000 pesos for Para po yan doon sa enterprise plan nila. okay. Parang startup capital.
So, ibig sabihin, Sir Alex, para klarado, 6 na buwan, no? 6 na 6 na buwan buwan. na magsisweldo. Yes po. So, pagkatapos ng 6 na buwan na may sweldo, pagkatapos sila ng 6 na buwan, may marireceive silang 150,000. Tama po. Yun po ay sa implementation ng Mm. kanilang mga Business Enterprise Plan. okay. Paano yung doon sa track ng employment? Doon naman po sa employment track, hindi po sila makaka-receive noon. Kasi yung sustainability plan natin sa kanila ay ma-employ nga po nung partner agencies natin or nung mga handling offices. Ano po? So, yun po yung pagkakaiba. Yun yung pros and cons noon. At Ganun. kung maganda po yung business enterprise plan, Kuya Mike, meron po kasing additional support yan. So, doon po sa employment, doon po sa entrepreneurship track, kapag yung nagawa niya po na business enterprise plan ay maganda, meaning viable, pwedeng makikita mo yung sustainability, maganda. Tapos maganda yung ROI. No? Yan, magandang ROI. So, kapag naging successful po yun, meron din po silang marireceive ng another 150,000. Pambihira, no? So, additional. So, ibig sabihin nun, kung ikaw ay masipag at mapalago mo pa, may panibago ka pa. May panibago pa So, po. talagang kailangan natin, no? I-push mo yung enterprise na papasukin mo, no? Tama po. So, para at least meron pa. Given yon na gano'n. Kung umasenso, maganda yung ROI, nakita, na talagang may future. Kung may future yung enterprise, dadagdagan ka pa ng 150. Paano naman, sir, kung hindi po siya ganun ka, or na-implement na tapos talagang lugi na, so walang ba doon na kailangan ba ibalik niya na ba or wala naman po. Pero hindi sa part po natin sa ATI, patuloy po yung pagbibigay natin sa kanila ng intervention. For example, pwede po natin silang ilahok sa mga training activities natin na makakadagdag po sa kalaman nila sa pagmamanage ng pera and sa mga technical operations. So, halimbawa, Sir Alex, na 150, may unang binigyan. Tapos, nag-engage siya doon sa enterprise, Tapos, yung enterprise ay, tama lang, win-win lang. Kumbaga, hindi ka naman kumita, naibalik lang, parang ganun lang. Yung ba ibibigyan pa rin? Yung kung ganung scenario, Kuya Mike, hindi po siya bibigyan, pero bibigyan po natin siya ng intervention, of course. Okay. Oo. So, as much as possible po, andyan po si ATI. Bumubukas po, meron po tayong open communication. If ever po na may hardship siya, is mamomonitor po natin siya kasi meron po tayong tinatawag na kumustahan. So, monthly po ginagawa natin to. So, kami po sa CDMS, So, nagplano na po kami. Kayo yung Yes po. monthly, So, either face-to-face or online, Kuya Mike. tawagan or something na ganun. Yes po. Okay. Kasi kailangan po, lagi natin silang minomonitor So, Tama. hindi lang po magtatapos doon pag natapos po sila ng Na-deploy 6 lang months. sila. Wala Okay. na. Hindi po. Marami po tayong ibibigay sa kanila na interventions at mentoring kung Okay. kinakailangan. Yung kanina, Kuya Mike, baka po may mag-raise ng question regarding po dun sa additional na 150,000. So, yan po ay nakadepende. So, nagkakaroon po tayo ng National Business Pitching and Awarding of Top 5 Best Proposals. So, kung sila po ay napabilang sa Top 5 Business Proposal, sila po ay bibigyan o awardan po ng additional incentive na 150,000. Yun po yung tinutukoy ko kanina. So, pag hindi sila doon nakapasok, Apo. so, yun na lang yun. Isahan lang, yung one time lang ngayon. Yes po. Okay. Sige, para klarado yon. Ano pa, Sir Alex, ang iano natin? Bago natin, kumbaga, tingnan natin, ano yung target batch natin ngayon? Sabi mo kanina, may nasabi ka ng May, mag-start na. Apo. So, ano ba, pwede pa ba mag-apply ngayon? Or Yes po. So, bali doon, Kuya Mike, bago po tayo tumungo doon sa timeline natin, gusto ko lang pong i-discuss na yung target po natin for Bicol Region ay siyam na youth interns.
Dalawa po doon ay for employment track. Okay. So, 7, At no? 7 po sa entrepreneurship Enterprise. track. Mm. So, sa ngayon po, marami tayong nakukuha na marami po tayong nare-receive for Application. application for employment. Konti lang po yung for entrepreneurship track. Okay. So, makikita talaga natin, Kuya Mike, na mataas po yun. O kumbaga, mas preferred nila yung employment over entrepreneurship. Okay, Kuya Mike, pagdating naman po sa timeline natin sa application process, so marami po tayong nare-receive. Mostly po ang sinasubmit po ay letter of intent. So, pinapayuhan po natin ang ating mga interns na basahin po natin yung checklist. Mag-submit po tayo ng mga forms kasi kailangan po bago tayo mag-proceed sa ating validation and assessment ay kumpleto po yung requirements natin. So, ito po yung timeline. So, kinakailangan po na maisumite sa amin lahat ng documentary requirements on or before March 17, March 17. 2026. March 17. Para doon sa first batch. Para po sa first batch. So, pagkatapos po noon, yung screening, shortlisting, and validation po ng mga qualified applicants, Kuya Mike, ay gaganapin po ng March 18 to 27. Para po sa March 30 ay ma-endorso na po namin sa central office yung mga qualified applicants both sa interns at Maya partners po natin. So, kailan mag-umpisa yung kung baga sa nila is yung program na yon? So, ito po, yung deployment po nila officially will start on May. So, yung May nila, buong buwan ng May ay nandito sila sa atin. Tama ba, Sir Alex? Yes po, buong buwan ng May ay nandito po sa atin and the remaining 5 months ay nandun na po sa ating mga farm partners. Okay. So, tapos pagdating kasi, Kuya Mike, ng November niyan, ay mag-wrap up activity po tayo, magkakaroon tayo ng culminating activity, post-assessment, and business pitching na po ito. Business pitching na po ito ng kanilang mga enterprise plan. Local po. And local and na din po ito, Sir Mike, national business pitching din po sa November. Tapos sa pagkatapos po niyan, January, the following year, buong taon po ay i-implement nila yung business enterprise plan para po doon sa entrepreneurship track. Yung sa entrepreneurship ay magpipitching sila after ng 6 months. Yes po. Pero yung sa employment, sir, anong doon mangyayari? Sa employment, sir, doon na po sila sa ating mga handling offices. I-hire na sila. I-hire po sila. So, as cost or as a border or kung ano pa yan, As much as possible, sir, permanent. Kung Kasi meron. eligible naman na po sila Okay. and trained. Siyempre, para, sir, Kuya Mike, para po mas ma-improve pa natin yung program natin, meron po tayong results evaluation at impact evaluation. So, yung results evaluation po natin ay after po ng implementation ng BEP plan. So, after the 1 year. After ng 1 year. So, probably on fiscal year 2028 po ito. Kasi 27 ay more on 1 year implementation. Implementation Simula po January, sila. Tama po. At yung impact evaluation naman po natin ay after 5 years ng program completion. Okay. So, yun po. And within April din po, bababa din yung Result. And then, pag nasa natin na yung result, May na. pag Deployment. tatawagin po natin sila for signing of memorandum of agreement between youth interns and farm partners or Nimaya partners. So, i-orient po natin sila at magkakaroon po tayo ng MOU signing and contract. Okay. Tapos po noon, May na, start na po. Dito sila sa office. Wow. Para po, mas madali yung communication and application po natin. So, unang-una po, hanapin nyo po yung ATI Bicol Facebook page. So, yun po ay ang aming official Facebook page. And then, nakapost po doon yung ating Maya internship program. So, meron po dong nakalagay na contact information. Okay. Pagpunta po doon ninyo, ma-open nyo po yung link. Doon po sa link, pag na-open nyo po yon, bubukas po yung yung briefer muna, Kuya Mike. So after nyo po mabasa yung briefer, ang last
slide po noon ay yung Maya Forms. So, bakit gano'n yun? Yung logic kasi behind that, kailangan naintindihan mo muna yung programa bago natin buksan yung mga forms. At doon po, pwede na po nilang i-download, mag-fill up tayo, tapos pwede po na nilang i-send muna through email Okay. na nandoon na din po. Or Soft copy. pwede nyo din po, Soft kung meron copy. po kayong ballpen at papel dyan, pwede nyo pong i-send dito sa email address na to, rtc5_ati@ati.da.gov.ph. Okay. At pwede nyo din po itong send po dito sa aming official na email, yung rtc5_dcc@ati.da.gov.ph. At pwede po rin po sila, Kuya Mike, na mag-send ng inquiry sa ating ATI Bicol Facebook page. Kasi tayo naman po ay responsive sa mga questions. So, yung marireceive po natin na messages doon ay kino-course through naman po sa concerned focal person. Ano po? Siguro, i-invite na lang po natin yung Yes. ating mga interested youth, yan, sa mga interesado pong mga kabataan sa agrikultura, kung gusto nyo pong makibahagi sa pag-promote ng agriculture, particular na po yung agribusiness, pwede po kayong mag-apply sa amin. Pumunta po kayo sa aming opisina or magsumite po kayo ng mga documentary requirements. So, maganda po, tayo na po sa generation natin yung mag-take over. So, para i-take over po natin to ng maayos, yung responsibility ng pagbibigay po o pagpo-provide ng sustainable food para po sa next generation, gawin po natin to ng matalino. Gawin po natin to ng science-based. So, yun po sa mga kabataan, kung interesado po kayo, makilahok po tayo dito sa programa. Okay. So, si Sir Alex naman ay laging available dito sa atin. And maraming salamat, Sir Alex, for having you here in our first episode ng ating Kaugnay Podcast ngayong Season 4. And at the same time, minabuti namin to na ikaw yung unahin kasi nga, kumbaga, nandun pa tayo sa naghahanap ng aplikante. Yes, para at least ito ay, kumbaga, may post na natin to sa ating social media, and at least yung ating mga taga-subaybay ay kumbaga may paabot na ito para at least pasok pa sila kasi hanggang March 17 na lang po ito Yes no? po, yes po. So siguro ilang araw na lang to, and syempre hindi ganun kadali yung pag-ano natin ng mga requirements, no? So medyo yun ay, kung wala ka pang available na ganun, kailangan mo pa pumila, kailangan ka ma-apply para kumuha ng mga ganung requirements. So para may time pa naman, no? Para may time pa tayo na mag-ayos ng ating mga papel. So maraming salamat po sa ating taga-subaybay ng ating podcast. And of course, so salamat sa ating Center Director, si Sir Joey Villarpino, para sa pagbibigay ng ating as a leader of our institute. So maraming salamat po sa lahat ng puwersa ng ATI, sa Beyond the Scene, si Kuya Chan, ang naging katulong natin at para maiano natin tong podcast na ito. Hanggang sa susunod na episode po ng ating podcast. Again, ito po si Kuya Mike para sa ating Kaugnay Podcast, Provider of Extension Advice and Services, Season 4. Maraming salamat po. Sa bawat bukirin, may bagong pag-asa, binhi ng galing, hatid ng teknolohiya, mga kwento ng tagumpay, ating kaugnay, para sa magsasaka't kabataan may bagong buhay. Ating kaugnay, ikaw ang gabay, sa agrikultura tayo'y magtagumpay. Ating kaugnay, ika'y kasama, para sa masaganang Bicolandia.